Totoo pala na malaki ang posibilidad na nabigyan ng prangkisa sa solar business si Leandro Libiste, ngayon ni Congressman Libiste ng 1st District ng Batangas noong 2029 during Duterte administration. Dahil sa impluensya at tulong ni Senator Loren Legarda, ang kanyang ina, bilang chairman ng Finance Committee noong panahong yon. Tama si Ombudsman Remulla na hindi kaya ng 21 years old na si Libiste kung siya lang ang gumawa para magkaroon daw po ng prangkisa ang kanyang solar business. At naniniwala si Ombudsman dahil yung pagiging Finance Committee ni Loren Legarda ay nagamit sa paglalabi sa mga senador at congressman. At alam niyo kung sino nagpapatunay? Si dating congressman, dating mayor, dating secretary na si Lito Atienza. Dahil si Lito Atienza, kung hindi po ako nagkakamali, ay kasama sa 30 congressman tumutol sa pagbibigay ng prangkisa sa Batang Libiste ng panahong yon during Duterte administration. At inamin po ni Lito Atienza na siya ay inimbitahan ni Loren Legarda para magkape. At nung daw siya ay nag-uusap na sila, yun daw yung pakiusap. Tulungan daw ang kanyang anak para ma-aproban yung prangkisa. Ni-reject ni Lito Atienza yung pakiusap na yon. Dahil ang sabi ni Lito Atienza sa kanyang paniniwala, 1 million lang ang kapital 1 million pesos lang daw ang kapital ni Libiste. Tapos bilyong-bilyong negosyo ang gustong bigyan ang kinukuha ng prangkisa. Kaya siya tumutol doon. So yung sinasabi ngayon ni Lito Atienza na paglalabi ni Loren ay pagpapatunay doon sa sinasabi ng ombudsman na nagamit. Kasi sabi ni Lito Atienza, inoperan daw siya ng parang 10 million pesos project bilang congressman ng panahong yon. At ito naman si Legarda ay chairman ng makapangyarihang Finance Committee na gumagawa ng budget. Wow! So kung nag-offer kay Atienza ng ganong halaga at hindi tinanggap, posibleng nangyari din yan sa iba na congressman at senador kasi nga naibigay, na-aproban yung prangkisa ng batang-batang Libiste ng panahon yun. Tapos ito, pagkatapos maibigay, anong nangyari? Sabi ni Secretary Garin ng Department of Energy, hindi naman na-produce ng batang Libiste ang sinasabi ng franchise law, prangkisa na mag-produce siya ng power sa ating bansa. Sa halip ang nalaman ng Department of Energy, ibinenta ng bilyon-bilyon. Kaya nga sinisigil ng Department of Energy ng 24 billion si Libiste bilang penalty, kaparusahan doon sa hindi niya pagsunod sa franchise law. Ayun yung issue. Ngayon, sa isang banda, sabi ni Loren Legarda, wala daw siyang kinalaman dyan. Hindi daw totoo na siya may kinalaman dyan. Hindi daw siya naglabi. Lahat-lahat dinideny. Ayan ang kanyang argumento ngayon. So ito naman ay aking tinatalakay. Wala pong personalan, issue lang. Kasi po ito'y isa na naman hong issue na masasabi nating nagamit ang koneksyon, na impluwensyahan dahil malakas at malapit sa Duterte administration. Ang tanong, bakit pinayagan ito ni dating Pangulong Duterte? Pwede namang gamitin niya ang veto power para ibito yung proposed franchise kung nakita niyang mayroong problema. Pero kanyang inaproban. So ibig sabihin, ganong katindi ang koneksyon ng mga Libiste at Legarda sa Office of the President, sa Senado, Speaker of the House, Senate President at mga membro nito noong 2029 Congress. Kasi doon na-aproban yan. Antindi. Ako di ako kakamali 2019, di ba? Doon ho nag-umpisa yan eh. So, paano ngayon? Nasilip na po ng ombudsman yung kakulangan at kumita raw po ng bilyon-bilyon si Libiste. Kaya dahil dyan, yung plunder at corruption cases ang sinisilip ng ombudsman against Congressman Libiste at Senator Legarda.
ang mag-ina. So, palagay ko sa ombudsman na lang magpaliwanag, bibigyan naman sila ng panahon dahil rule of law at due process ang issue para magpaliwanag kayo. Pero seryoso ang ombudsman, merong pang-abuso, mayroong korupsyon. Kung hindi nagkakamali, congressman din nun si Congressman din nun si Boyeng Rimulya, kaya alam niya. At yung mga congressman na pinakiusapan ni Loren Legarda, napakiusapan para tulungan ang kanyang anak, bakit tahimik kayo? Nakinabang ba kayo sa offer ni Legarda kung totoo? O bakit si Lito Atienza lang ang matapang ngayon nagsasalita at willing daw humarap sa investigasyon at bilang testigo? Isipin mo, may edad na si Lito Atienza, pasintabi na, pero willing daw siyang humarap para maging testigo. Dahil noon pa pala, matinding kanyang nilalabanan nito dahil hindi talaga pwede. Pero dahil numbers game sa Kongreso, natalo siya. Pero ngayon, nabulgar itong iso, kaya ayan, inaamin niya na siya ang isa sa nilapitan ni Loren Legarda. Inopera ng project na halaga daw 10 million, hindi niya tinanggap. At nireject niya kasi nga nakita niya walang kakayanan financially kasi noon doon 1 million lang daw ang kapital. Wow! Ngayon, bilyon-bilyon. Kung totoong naibenta ng 22 billion yan, wow! Sobrang biglang yaman. Super yaman dahil diyan sa solar business. So, ayan po yan. So, ito yung pagpapatunay na talagang mga negosyante ang nagpapasasa sa ating bansa. Yung pass-on sa iso sa elektrisidad, mga negosyante ang nakinabang. Ito namang solar, kaya pala nung panahon yon, mabagal ang business ng solar, monopoly pala. Sila lang may control. Pag hindi ka nag-apply sa kanila, hindi na-aproban, hindi ka bibigyan ng solar. Nung magkabukuhan ngayon lang, dumami na yung solar. Isipin mo, kalikasan, araw, na kontrol nila, pati panahon, pati araw na kontrol nila. Kasi sila lang ang may prangkisa ng araw, ng mga panahon yun. So, ang ibig sabihin, walang pwedeng makapag-apply ng solar kung hindi dadaan sa kanila dahil sila lang ang merong prangkisa. Yung pong solar galing sa araw. Pati yung araw pinagkakitaan, pati yung araw kinontrol para sa kanilang sarili. Ngayon, open na dahil nagkabukuhan na ang dami ng solar ngayon. Lahat yung galing sa araw. Kaya sabi nga ni Boyeng Rimulya, yung negosyo nila is sa kuryente, nakuryente tayo. Kasi nga, gano'n ang nangyari. Malaking problema po yan ni Loren Legarda at ni Congressman Libiste. Ayan, tingnan natin kung saan naaabot. Ang ombudsman ay independent, hindi yan walang kaugnayan sa politika. Ebidensya, dokumento ang kanilang pagbabasihan para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Grabe talaga, kawawang-kawawa ang mga maliliit na Pilipino. Ang mahirap talaga, bugbog sarado sa mga dambuhalang may impluensyang tao. Tama lang, meron tayong presidente ngayon dahan-dahang nilalabanan ang mga may impluensyang nagpasasa at kumita. Ang mamamayan ang nahirapan sa aking opinion. Please like, share, subscribe, and follow.